Nagtanong ako sa aking biyanan, tinanong ko magkano na yung nagasto nila sa kahoy. So ayan guys, punta pala kami ngayon sa labas ni Edie. Sobrang lamig na dito sa loob ng bahay, baka soon maglagay na kami ng heater. Ipakita ko sa inyo yung mga kahoy na gagamitin namin para sa winter. Magsuot na rin ako ng ito. It's Friday today, tapos si Edie hindi siya pumasok ng school kasi nga meron siyang sip-on. Kaka-start pa lang kaninang madaling araw. Tapos ganito talaga yan kasi nga sa loob ng bahay is malamig na. Si Katyusha lang yung pumasok today. First absent ni Edie. Ayan, si Edie muna yung naghawak ng cellphone. Kaya gusto niya daw mag-bike. So, yung kapitbahay namin dito, nagpunta siya saglit. Yung stroller kasi ni Katyusha, binigay namin sa friend niya. Tapos, may tinanong siya ba? Tinur ko rin siya saglit sa aking garden. Pero wala naman. Wala nang bunga. Papatay na rin soon. So, ngayon, ipakita ko sa inyo yung mga kahoy na gagamitin namin sa winter. Isara muna natin tong basement kay delikado to. Lalo na andito si Edie sa labas. Nagda-drive ng bike. Hindi ako sa tatay? Nag-harvest din si Papa ng mga apple doon sa kabilang bahay. Ito yung nakuha niya. Marami rin. Nagtanong ako sa aking biyanan, tinanong ko magkano na yung nagasto nila sa kahoy. So, umaabot na po ng 100,000 to lahat. Pera natin sa Pilipinas. Sobrang dami. And kulang pa yan. Dahil mga winter, bibili pa yan sila si Bianan. Siguro soon, mga katapusan ng September, baka maglagay na rin kami ng heater kay ngayon sa loob ng bahay, sobrang lamig na. Mga ganitong buwan, kami nagkakasakit ng ubo, sipon, and minsan nagkakamunya si Edie. So kaya, kailangan na naming maglagay ng heater soon. And baka next year din, sana magkaroonan din ng gas sa village, no? Kaya yung mga tao dito walang pahinga, kailangan trabaho kay wala mang suporta galing sa gobyerno. Pero yung mga hindi maka-afford bumili ng kahoy, meron silang kuan guys sa municipal, nagbibigay sila ba? Ang pagkakaalam ko, sabi ni Habi. Kasi nasa municipal si Habi nag-work. Hello mga manok. Tingin-tingin tayo dito kung may itlog ba. Ang lalaki na ng mga manok ni mama, oh. Di. Meron namang nagtanong kung nakaka-survive ba daw yung mga manok pag winter. So, yes naman, nakaka-survive po sila. Kasi nga, sanay sila sa lamig. Pero pag manok natin sa Pilipinas, dalhin natin dito sa Romania, baka mamatay guys. At saka guys, itong mga kahoy na to, si Papa yung nag-cut, si Jamo ay nagbughaan ni. Kaya sobrang matrabaho at magasto pag winter. Electric kasi dito guys, delikado. Siguro sa city, okay lang. Pero pag nasa village ka nakatira, hindi pwedeng electric yung gagamitin mo. Kasi nga, kapag nag-snow ng tag 3 days, umabot ng 3 days, nagkaka-burn out, mamatay ka sa lamig. So, kaya yung mga Romanian, summer pa lang guys ha, naghanda na sila si Papa ng kahoy. Kaya yung winter dito is December man, autumn pa man ngayon dito sa Romania. Pagdating ng autumn, ayan, nakahanda na lahat. Pati mga pagkain. So, kaya, pagdating ng winter, pwede ka na maghiga-higa. Wala ka ng problema na iisipin ba? Kay lahat naka-prepare naman. Maraming salamat sa palaging panonood ng aming mga video. We love you all.